Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. Okay, so magbibigay na naman tayo ng reaction video. Itong bibigyan natin reaction video ay yung mga nagaganap sa ating bansa, sa loob ng ating bansa at sa labas na rin. So ito ay ating dapat malaman dahil ito ay mahalaga na hindi tayo aware sa mga nangyayari. So dapat maging aware tayo sa nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, lalong-lalo na sa loob ng bansa natin at tungkol sa West Philippine Sea. So ito, kung gusto nyo ng mga ganitong mga reaction video, please subscribe, like and share na rin ang ating video. So kahit subscribe lang and like, so okay na yon para makapagpatuloy tayo ng mga reaction video na katulad nito. Okay, itong bibigyan natin reaction video na to ay galing kay John Reps. So please paki-subscribe din sa kanya. So ang pamagat ng ating gagawin na reaction ay yung Amerika, dahil sa matinding ganti ng Amerika, Iran titigil na. So ayun na yung Iran kumbaga naduwag na sa tindi ng Amerika. At ang isa pa, BFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, biglang kumabig kaugnay sa fishing, cyanide fishing. So alamin natin, bigyan natin reaction to. Umpisa na natin mga guys. Una nang sinabi ng BFAR na sinira umano ng China ang bahura sa Baho de Masinloc. Ngunit dismayado ang ilan ngayon matapos biglang kumabig ang BFAR kung saan sinabi nitong hindi pa sigurado kung China nga ba ang sumira sa bahura. Alamin ang buong detalye mamaya. At Iran titigil na umano sa pag-atake sa mga base militar ng US matapos matikman ang ganti ng mga bombers ng US kung saan winasak ang mga pasilidad at tumapos sa buhay ng mga opisyal nito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. O tignan mo itong mga Iran, no? isa ring na sinusubukan yung lakas ng Amerika eh. Ayun o, tingnan mo anong nangyari, dumapa sila. Sige, diretso pa natin. Dismayado ang ilang aktivistang mangingisda sa pagkabig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos unang sabihing sadyang sinira ng China ang West Philippine Sea gamit ang cyanide fishing. Pero Lunes nang sabihin ni BFAR spokesperson na si Ario Briguera sa PTV4 na hindi pa sila sigurado kung ginawa ba talaga ito ng mga Chinong mangingisda sa Baho de Masinloc na kilala bilang Panatag o Scarborough Shoal. Tanong naman ni Pamalakaya Vice Chair of Luzon, Bobby Roldan sa isang pahayag noong Martes na bakit tila umatras sa unang pahayag ang BFAR kaugnay sa laganap na cyanide fishing ng China sa Panatag Shoal. Ang ganitong pabago-bago at ditiyak na pahayag ay magpapatagal lamang sa pananagot sa China at iba pang mga bansa na nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa ating teritoryo. Ayon sa Pamalakaya, malinaw naman anyang bawal ang pagpasok at presensya ng mga dayuhang mangingisda sa mga karagatan ng Pilipinas batay sa Section 91 ng Amended Fisheries Code o Batas Laban sa Illegal Poaching. Bawal naman talaga silang pumasok mga kabayan. Yun nga lang, alam naman nating lahat na tayo pa ang itinataboy ng China sa ating mga karagatan. Okay, tanyo ha. So itong BFAR biglang kumabig na hindi pa raw nila alam na kung China nga ang nagwasak ng mga bahura sa West Philippine Sea, o yung tinatawag na Baho de Masinloc. So hindi pa sigurado ng BFAR kasi nga maraming bansa na pumapasok sa ating territory, sa ating EEZ, Exclusive Economic Zone. So kaya nga hindi pa alam kung anong sagot ng BFAR. So kaya nga dapat talaga
malaman kung sino. Kasi nga pag ganyan matagal na, pag ganyan na pabago-bago nga yung sinasabi ng BIFAR, sigurado yon, parang hindi sila sigurado na kasuhan ng mga Chekwa. So ganun ang mangyayari nun. So diretso pa natin. Dagdag pa ng pamalakaya, malakas na ebidensya na ang testimonya at pahayag ng mga mangingisdang Pilipino sa Panatag Shoal. Ito ang dapat gawing batayan ng gobyerno ng Pilipinas para sampahan ng kaso ang China at iba pang mga bansang lumabag para mabigyang hustisya ang mga Pilipinong mangingisda at ang ating kalikasan. Samantala muling naglabas ng... Kita nyo alam na mga mangingisda sa Baho de Benosinloc. Ito yung mga mangingisda sa matagal na nangingisda to sa mga Pilipino to, mga Pilipino. O alam nila kung sinong sumisira ng ating kalikasan. So ba't hindi pa ba maniwala ang BIFAR niyan? So sa bagay hindi basta-basta maniniwala. Pero ayun na, testigo na yung mga mismong fisherman, so mangingisda ng Baho de Benosinloc, ng mangingisda ng West Philippine Sea, na sinasabi nila na ang mga Chekwa daw. Ayun parang masampahan na ng kaso itong mga Chekwa kung sino mang gumawa nun. Kasi sinira nila yung bahura, yung mga natures, yung natures ng ng West Philippine Sea. So sayang So hindi na mangingitlog ang mga isda doon. Talagang aalis na pag ganyang di ba? Alam mo naman mga isda pag wala na silang pangitlogan o pangit na yung lugar na yun, aalis na sila doon. So siyempre kokonti yung mga makukuhang isda ng ating mga Pilipino. So ganun ang mangyayari noon. Pagpatuloy na gagawin ng mga Chekwa or mga ibang bansa ang mga cyanide fishing, pangwasak ng kalikasan yan Okay, diretso pa natin. Ang pahayag ang China at sinabing hindi matitinag ang kanilang posisyon hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Mao Ning, nakakabahala umano ang ginagawang aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunpaman, patuloy umano nilang poprotektahan at ipaglalaban ang kanilang karapatan at soberanya sa teritoryong inaangkin daw ng Pilipinas. Ito ng mga Chekwa na to, talagang pinipilit talaga sa kanila yung West Philippine Sea samantalang pasok sa EEZ ng Pilipinas yung pinaglalaban nila. 'Di ba? Samantalang yung ang layo-layo ng China, ng bansang China dun sa Baho de Benosinloc, aangkinin nila. Ano ba naman yan? Talagang itong mga Chekwa na to, wala talagang magawa sa buhay. Di ba? Paglalaban pa nila. Samantalang tingnan nyo, pagdating sa Baho de Benosinloc, Tagalog na Tagalog na yung mga yung nangingisda, wala nang yung parang grabe. Kasi ang layo na sa China ng Baho de Benosinloc grabe no. So kaya ito talaga pinaglalaban. Ewan natin hanggang kailan to itong pinaglalaban ng mga China ng mga Chekwa na to. Sige, diretso pa natin. Ayan tingnan nyo, wasak na. At sa ibang balita naman mga kabayan, ang pagbisita ng commander ng elite na Quds Force ng Iran sa Baghdad ay humantong sa isang pagpapahinto sa mga pag-atake sa mga base militar ng US ng mga grupong nakahanay sa Iran, sa Iraq at Syria. Sinabi ng maraming Iranian at Iraqi source sa Reuters na nagsasabing ito ay isang sinyales na nais ng Iran na pigilan ang isang mas malawak na digmaan. Nakipagpulong si Ismail Qaani sa mga kinatawan ng ilan sa mga armadong grupo sa Baghdad at nagsabi sa mga paksyon na ang pagtodas ng dugong Amerikano ay mapanganib dahil gagawa na mabigat na tugon ang Amerika. Sinabi niya sa mga milisya ito upang maiwasan ang mga pag-atake ng Amerika sa kanilang mga senior commander at pagkasira ng mga pangunahing infrastruktura. Okay, tanyo itong yung Iran talagang
sinabihan sila ng commander ng Quds Force na tigilan na ng Iran yung pakikidigma sa Amerika. Kasi nga, walang mangyayari sa Iran. Sigurado na pupulbusin sila ng Amerika. Ayun ang sabi ng commander ng Quds Force sa Iran. So yung Iran, medyo naduwag yata. O, naduwag talaga pupulbusin sila ng Amerika eh. Dahil sa kagagawan nila, kasi sila naman nag-uumpisa eh, di ba? O, tingnan nyo naman. So, di ba, ngayon, yung nakita nila, hinahanap nila, ayun, talagang digmaan talaga ang gusto. Ayun ang gusto ng Amerika, digmaan eh. Ayun ang nila, yung trabaho talaga nila, sanay sa digmaan yan. Kaya kung sino mang gustong sumubok sa Amerika tungkol sa pakikidigma, talagang sasabayan talaga ng Amerika yan. So, itong mga mga gustong subukan, ayun, nasubukan na nila. So, napakalakas talaga ng puwersa ng Amerika. Sige, diretso pa natin. Yan ang utos ni Kaani sa mga grupong suportado ng Iran. Ito ay matapos gumanti ng Amerika ng airstrike gamit ang mga B-1 bombers kung saan tinarget nito ang 85 pasilidad ng mga militanteng grupong suportado ng Iran. Karamihan sa mga proxy nito ay sumang-ayon naman sa gusto ni Kaani. Kinabukasan, inanunsyo ng piling grupo na suportado ng Iran na kataib Hezbollah na sinuspindi nito ang mga pag-atake at mula noon ay wala ng pag-atake sa mga puwersa ng US sa Iraq at Syria. Ngunit hindi umano titigil ang kataib Hezbollah sa pag-atake sa Israel. Ang Revolutionary Guard Corps naman ng Iran ay nakipagtulungan sa mga kaalyadong armadong grupo mula sa Lebanon hanggang Yemen, ngunit hindi agad tumugon sa mga kahilingan ang mga ito. Ang matagumpay na pagbisita ni Kaani ay nag-highlight sa impluwensya ng Iran sa mga armadong grupo ng Iraq na nagpapalit sa pagitan ng pagbuo ng presyon at paglamig ng mga tensyon upang isulong ang kanilang layunin na itulak ang mga puwersa ng US palabas sa Iraq. Ang gobyerno ng Iraq isang... Ayan itong mga bansa sa Middle East sila ang magugulo eh. Ginugulo nila yung nananahimik eh. Ginugulo nila yung nananahimik na Amerika eh. Doon yung mga sundalo nila guguluhin nila, kumbaga bubombahin nila talagang talaga to. Talagang sasabayan sila ng Amerika, no? Talagang matindi tong Amerika. Ang kaaway, gustong-gusto nito lagi yung away. Tapos sasabayan pa na yung mga bansang sa Middle East. Nako, ambot na lang. Ang bihirang kaalyado ng parehong Iran at Amerika ay nagsisikap na pigilan ang bansa na muling maging isang larangan ng digmaan para sa mga dayuhang makapangyarihan. Hiniling ng Iraq sa Iran na tumulong sa pagpigil sa mga grupo nito. Ilang partido at armadong grupo ng Iran sa Iraq ay mas gusto na ang mga pag-uusap kaysa sa mga pag-atake upang mapaalis ang presensya ng militar ng Amerika sa Middle East. Pero ang Amerika ay hindi gustong makipag-ayos, isang pagbabago sa postura ng militar nito at hindi papayag na lisanin ng militar nito ang Iraq. Ang Amerika ay kasalukuyang mayroong 2,500 na sundalo sa Iraq at 900 naman sa Syria sa isang advise at assist mission at bahagi sila ng isang international na koalisyon na kita nyo pinaalis ng mga mga katabing bansa, mga Iran, Iraq, Syria, kung ano man dyan, yung mga presensya ng Amerika sa Iraq tsaka sa Syria. Siyempre para soluhin nila yung kapangyarihan doon. Samantalang ang Amerika ayaw pumayag kasi ayan pinaka-pinpoint nila sa Middle East Kumbaga ayan ang bansa, ayan lugar na kanilang strategic na pwedeng lagyan ng kanilang mga arsenal para in case na magkaroon ng digmaan, talagang nandyan ang presensya ng mga arsenal ng US. Kaya hindi nila mapapalis ang US
hanggang habang buhay diyan sa Iraq. Yan. So tuloy pa natin. Itinalaga noong 2014 upang labanan ang Islamic State, pangunahin sa kanluran ng bansa at silangang Syria. Iginiit naman ng Amerika na ang Iran ay may mataas na antas ng kontrol sa tinatawag nilang Iranian proxy sa rehiyon. Ang Iran ay pinondohan at sinanay nito ang mga kaalyado at sila ang nagdidesisyon ng mga operasyon sa kanilang mga proxy. Sinabi naman ng isang opisyal ng Amerika na ang papel ng Iran ay nagbabawas na mga pag-atake pero hindi malinaw kung magtatagal ang pagtigil nito. Nauna nang sinabi ng Amerika na hindi titigil ang puwersa nito sa pagtugon hanggat may umaatake sa kanilang mga base. The United States has also enhanced our military force posture in the region to strengthen our deterrence. The Department of Defense has moved and bolstered our fighter aircraft presence. And we stand ready to move in additional assets as needed. Let me say again, to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. Don't. Our hearts may be broken, but our resolve is clear. Yesterday I also spoke with the leaders of France, Germany, Italy, and UK to discuss the latest developments with our European allies and coordinate our united response. This comes on top of days of steady engagement with partners across the region. We're also taking steps at home. This is a moment for the United States to come together, to grieve with those who are mourning. Let's be real clear. There is no place for hate in America. Not against Jews, not against Muslims, not against anybody. We reject. What we reject is terrorism. We condemn the indiscriminate evil, just as we've always done. That's what America stands for. Let's make no mistake. Thank you. Ayan, malinaw na sinabi ng presidente ng Amerika na si Biden na no one can touch in any nation, ibig sabihin niya, any nation, any organization to the America, sabi niya, di ba? Walang sino mang makasakit sa Amerika, kahit sinong bansa, kung hindi mararanasan nila ang hagupit ng Amerika. Ayun ang pinupunto ni Biden. So okay ito si Biden, matigas talaga. So matigas na presidente ng Amerika to. Hindi basta-basta to. Talaga kung sino mang gumiba sa Amerika, gigibain din nila. Ganyan ang presidente ng Amerika. So nakakatakot talaga, no? So saludo rin talaga ako tayo sa presidente ng Amerika. Mabuang loob, ganyan. So kaya talagang hindi sila titigilan. Kung sino titigilan ng Amerika, kung sino mang umaway dyan o magtangkang saktan ang sino mga soldier nila, yung mga sundalo, sigurado may kalalagyan. Yun, sigurado. Pupulbusin sila. So okay, so hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung nagustuhan nyo ganito mga video topic, please comment. Pwede naman kayo mag-comment dyan sa baba and para malaman kung ano mga saloobin nyo. Okay, and also siyempre please pakisubscribe na lang ang ating YouTube channel para makagawa pa tayo ng mga marami pang mga reaction video na katulad nito. Okay?